Director Wang, 3,000 lahat. Bilangin nyo. Zhang Mankang, kayo mag-asawa. Nalilito na ba kayo matapos mawalan ng trabaho? Hindi ba mas maganda kung maghanap na lang kayo ng part-time na trabaho at mamuhay ng payapa? Kailangan nyo pang ilabas ang lahat ng ipon nyo para bilhin ang lumang tea stall na yan sa istasyon. Kahit na nakapaskil na ibinebenta ang sirang stall na yan, walang gustong bumili kahit kalahati na ang presyo sa loob ng kalahating taon. Sa isang malakas na hangin, gumagalaw na ang buong kubo. Hindi sulit ang 3,000 para bilhin yan. Hindi ganyan magplano ng negosyo. Zhang Mankang, hindi mo ba tinitingnan ang sarili mo? Upa ka lang ng sirang tea stall. Palang agawan ako ng negosyo? Payo ko lang sa'yo, ibalik mo na lang ang pera mo at maghanap ng trabaho. Mas maganda yon kaysa bilhin ang sirang stall na yan. Hahaha. Liu Biao, ang tea stall mo. Alam laman loko ng mga driver. Isang pitsel ng saa, 5 piso agad ang presyo. Ang dahon ng saa, 3 beses nang ginamit. Sino ang gustong magaloko sa'yo? Kami, 4 kaming nagnenegosyo. Kumikita ng malinis na pera. Wala kang karapatang makialam. Aba, ayaw nyo na magandang pakikitungo, ha? Sa loob ng 3 araw, paluluhuin ko kayo at magmamakaawa kayong bilhin ang sirang stall na yan. Sa loob ng 3 araw, hihintayin kita dito. Hindi pa sigurado kung sino ang magsasara. Tapos na ang papeles, umalis na kayo. Bakit kayo nakatayo diyan at nakangiti? Hindi natin kailangang makipagtalo sa kanila. 5 malamig na tinapay. Kalahating takur ng petrolyo. Kunin ninyo yan para may laman ang tiyan ninyo. Salamat, Kuya Zeng. Ay, hindi ko alam. Ano ba ang iniisip ninyong mag-asawa? Ginastos ninyo ang separation pay ninyo para bilhin ang sirang kubo na yan. Halos kalahating taon na kaming walang trabaho. Nakatunga nga lang sa bahay, naubos ang pera. Nagbantay ako sa labas ng istasyon ng kalahating buwan. May ideya na ako. Kailangan nating humanap ng paraan para mabuhay. Sige, kung handa kang isugal ang lahat ng ari-arian mo. Naniniwala akong may tiwala ka sa sarili mo. Malakas ang hangin ngayong gabi. Huwag kayong matulog ng mahimbing. Kung matangay ang kubo, doon kayo sa bahay ko makituloy. May bakanting kwarto ako, kasya kayo. Ingat sa pag-uwi, Kuya Zeng. Sigurado ka ba talaga na ang mga driver na dumadaan ay magpapahinga sa sirang kubo natin? Ang hotel ni Liu Biao sa kabilang kanto. Ilang taon nang nanloloko ng mga driver. Hindi mo ba alam? Isang mangkok ng pansit, binebenta ng 5 piso. Ang pagpaparking pa lang, singil na ng 2 piso. Hindi naman kalakihan ang kinikita ng mga driver sa isang biyahe. Karamihan, kinukuha niya. Sa atin, libre ang parking. 1 piso, makakainom ka na ng saa buong hapon. 50 sentimos lang ang bayad sa paggawa ng instant noodles. Ang ganda ng presyo. Hindi naman bobo ang mga driver. Bakit hindi sila pupunta? Sana nga. Sa huli, 4 piso at 72 sentimos na lang ang natira sa atin. Ngayong gabi, wala nang matitira sa instant noodles at sa 2 kahon ng instant noodles at 1 libra ng pinulbos na saa. Sapat na para sa unang araw ng pagbubukas. Bukas, kapag nakabenta na tayo, hindi pa huli ang lahat para bumili ng kulang. ito ang lahat ng ipon natin. Paano kung malugi tayo? Kung malugi tayo, magbubuhat ako ng malalaking banga sa pantalan. Ikaw naman, maglalabas sa compound ng mga empleyado. Pareho tayong may kumpletong kamay at paa. Hindi tayo mamamatay sa gutom, makakabang ugali. Ayusin ko ang maluwag na poste sa kanlurang dingding. Ayusin mo muna ang mga kumot na dala natin. Oy, ano to? Lokal na honking tia pala ito mula pa noong 80s. Noon, ito na ang pinakamagandang klase. Sigurado akong naiwan ito ni Boss Quian, di ba? Kahit sino pa ang nakaiwan, ilagay muna natin. Makakatipid tayo sa pambili ng saa. Ang 4 na piso at 72 sentimos na ito, makakabili pa tayo ng gusto. Boss, pwede bang huminto dito? Magpapahinga lang ako ng kalahating oras at kakain. Libre ang paradahan. May tubig at saa dito. Pwede kitang tulungan sa instant noodles mo. Buong gabi akong nagmaneho ng malayo. Halos maputol na ang likod ko. Naghahanap lang ako ng mapagpapahingahan. Sa pwesto ni Liu Biao, kahit kalahating oras lang. 2 piso na ang parking fee. Hindi ko inakala na libre dito sa inyo. 1 piso lang, makakainom na ng sabong hapon. 50 sentimos lang ang service fee sa instant noodles. Ay, swak na swak yan sa palasa ko. Pakigawa ako ng 1 mangkok ng noodles at 1 tasa ng saa. Ang sarap ng saa mo, maam. Mas masarap to ng 100 beses. Kaysa sa mga mumurahing saa ni Liu Biao. Ang saa ni Liu Biao, 1 beses lang inumin, wala ng lasa. Tapos, 2 piso pa ang singil sa akin kada tasa. Kagabi lang namin nahukay, yang lumang saa na yan. Hindi kami nanloloko ng aw. Masyado kang tapat, maam. Ang mga kasama kong nagmamaneho sa rutang to, ipagkakalat ko ang tungkol sa inyo. Matagal na kaming niloloko ni Liu Biao, kaming mga dumadaang driver. Simula ngayon, dito na kami sa inyo. Sabi ni Kuya Zhao kanina, libre daw ang parking dito at masapa ang saa. Totoo ba yan? Totoo, walang bayad ang parking. 1 piso lang, makakainom na ng saa hanggang gusto mo. Sabi ko na nga ba, hindi kami lolokohin ni Kuya Zhao. Masyadong kuripot at mapagsamantala si Liu Biao. Kahapon, 3 oras akong nagpark. 2 piso ang singil sa parking. Tapos kalahating pitsel na malamig na tubig. Sinisingil pa ako ng 1 piso. Mabuti pa nga yan sa'yo. Noong nakaang buwan, nasira ang sasakyan ko dito. Isang gabi akong nagpahinga sa tabi ng pwesto ni Liu Biao. Kinabukasan, pag alis ko, nakita kong pinisil ang gulong ng reserba.
Tinatanong ko siya, sabi niya hindi raw niya alam. Sa huli, siya pa rin ang nagpalit para sa akin. Siningil niya ako ng 8 piso para sa serbisyo. 3 beses na mas mahal kaysa sa labas. EMEA, sa tingin ko siya ang may gawa noon. Umaasa lang siyang lokohin kaming mga dumadaan. Para yumaman. Boss, may dala akong sariling manto at atsara. Pwede bang pahiram ng mainit na tubig dito para painitin? Walang problema. May pinapakulong tubig sa kalan. Ako na ang magpapainit para sa'yo. Hindi sisingilin. Talaga. Kay Liu Biao, 50 sentimos ang pagkapainit lang ng pagkain. Dito sa'yo, libre. Nagkakulo lang naman ng tubig. Hindi naman malaking halaga yan. Huwag mo nang Sianggian, halika, halika. Kapag ibinawas ang puhunan sa instant noodles at sa netong kita ay 26 na piso at 80 sentimos. Hindi sobra. Hindi rin kulang. Dati, sa pabrika ng tela, kapag nagtrabaho tayo ng isang buong buwan, tayong dalawa, pinagsama, 46 na piso lang ang kinikita. Ngayon, unang araw pa lang ng bukas, kumita na tayo ng halos kalahating buwan na sahod. Mas maganda palaga ito kaysa nakaupo lang sa bahay at walang ginagawa. Kahapon, pagkatapos pirmahan ang kontrata, kinakabahan pa rin ako. Hindi nga ako nakakain ng hapunan. Sinong mag-akala na sa unang araw ng bukas, ganito kaganda ang takbo? Kanina, natatakot pa ako na walang pumunta. At malugi lang ang lahat ng pera natin. Pinagmasdan ko, to ng kalahating buwan. Kaya alam ko ang ginagawa ko. Niloko ni Liu Biao ang mga driver ng ganoon. Kaya naghahanap ang lahat ng mapagkakatiwalaang lugar. Hindi kami nanloloko. Makatarungan ang presyo. Hindi naman bobo ang mga driver. Bakit ayaw nilang pumunta dito? Dati sa pabrika ng tela, nagsikap kami ng husto. Pero pinatalsik lang kami. Kasi umaasa kami sa iba para mabuhay. Gayon, umaasa kami sa sarili naming mga kamay at paa. Kahit kaano kalaki o kalit ang kikitain, sa amin yon. Panatag ang loob ko. Ehem. Zhang, ang aga mo naman. Kahapon ang unang araw ng negosyo ninyo. Maganda ba ang kita? Salamat sa kontraktor Wang, nakapagbukas kami. Kumita kami ng pangkain, hindi kami magugutom. Nandito lang ako para bigyan ka ng paalala. Ang sira-sira mong kubo ay tagilid. Tumutulo at nakaharang pa sa daanan palabas. Kung sakaling may malakas na hangin at matumbayan, at matamaan ang sinumang driver na dumadaan, sapat ba ang kinita mo sa 2 araw para bayaran ang pinsala? Sa huli, pati ang buong kubo mo, mawawala. Wang Mankay, hindi ganyan ang sinabi mo sa amin kahapon nang pumirma kami ng kontrata. Hindi ganyan ang sinabi mo sa amin kahapon nang pumirma kami ng kontrata. Nang pumirma kami ng kontrata, sinabi mong legal at sumusunod sa regulasyon ang kubo. Sinabi mong huwag kaming mag-alala. Bakit pagkalipas lang ng 1 araw, nagbago na ang sinasabi mo? Hindi ba para sa ikabubuti ninyong mag-asawa ang ginagawa ko? Kakalayoff lang ninyo. Wala kang gaanong pera. Mahirap ang buhay. Alam mo, paano kung ganito na lang? Ibalik mo na lang ang pwesto sa terminal. Ibabalik ko sa iyo ang 2,500. Ang natitirang 500, ibibigay ko sa inyo bilang bayad pinsala. Tingnan mo, araw-araw kang nabibilad sa araw at hangin dito. Hindi ka pa rin panatag. Kumuha ka na lang ng pera at maghanap ng ibang pagkakakitaan. Di ba mas maganda? Contractor Wang, malinaw na nakasulat sa kontrata, 10 taon ang upa. Binayaran ko ng buo ang 3,000. Wala akong utang sa'yo kahit isang kusing. Ikaw mismo ang naglagay ng pulang marka ng hinlalaki mo dito. Paano nangyari na sa unang araw pa lang ng operasyon? Babaguhin mo na ang patakaran at babawiin mo na. Alam kong nakasulat sa kontrata, pero hindi mo alam. May bagong utos ang head company na i-redevelop ang exit ng terminal. Ang pwesto mo ay eksakto sa red line ng redevelopment plan. Pagdating ng demolisyon, walang kahit isang kusing na bayad pinsala ang ibibigay ng terminal. Ito ay paunang abiso ko sa'yo para makalabas ka ng maaga. Kung atras ka ngayon, makakakuha ka pa ng 2,500. Pagdating ng demolisyon, wala kang makukuha kahit isang kusing. Hindi ka ba malulugi? Nasaan ang redevelopment plan? Ilabas mo ang selyadong redevelopment plan. Tingnan ko. Kung may opisyal na dokumento, hindi ako magdadalawang isip, lilipat ako ngayon. Kahit walang bayad pinsala, alis ako. Mankang. Pa sa ikabubuti mo yan, Kontraktor Wang. Kakaalis mo lang sa trabaho. Hindi mo pa alam ang pasikot-sikot dito. Totoo ang sinasabi na gigibayin ang istasyon. Pagdating ng panahon, wala kang mapupuntahan para umiyak. O kaya, ganito na lang. May kulang akong tagabantay at taga-utos sa hotel ko. Bibigyan kita ng 60 pesos kada buwan. Kasama na ang pagkain at tirahan. Mas maganda yan kaysa araw-araw kang binabayo ng hangin at araw dito. At laging nag-aalala, di ba? Kung ibibigay mo ang pwesto mo, kakausapin ko si Kontraktor Wang. At sayo na ang trabahong yan. Ang ganda ng alok, di ba? Boss Liu, kumita ako ng 26.8 pesos kahapon. Sa isang buwan, abot yan ng halos 80 pesos. Mas malaki yan ng halos 1/4 kaysa sa 60 pesos mo. Bakit ko iwan ang sarili kong negosyo? Para magbantay sa'yo. Ang lugar na to ay akin. Kahit kailan ko gustuhin na hindi ka magtagumpay, hindi ka magtatagumpay. Magpakatino ka at bigyan mo ng respeto si Kontraktor Wang. Kusa kang umalis, para maganda ang tingin ng lahat. Huwag mong hintayin na maging pangit ang kalabasan. Hawak ko ang kontrata. Kumpleto ang pirma at selyo. Legal ang negosyo ko. Bakit ako matatakot? Kung talagang may kakayahan ka,
Ipakita mo ang patakaran at agawin mo, di ba? Kung talagang agawin mo, dadalhin ko ang kontrata sa management committee para magreklamo at sa head company para magsumbong. Hindi ako naniniwala na walang lugar para sa katarungan. Zhang Mankang, huwag kang maging bastos. Pinapayuhan kita ng buong puso. Huwag kang maging walang utang na loob. Kung talagang magmamatigas ka rito, may kalalagyan ka sa huli. Huwag kang magsisi. May legal akong kontrata. Legal ang negosyo ko. Hindi ako nanloloko o nandaraya. Ano ang pagsisisihan ko? Sa kabilang banda, si Contractor Wang, kinuha niya ang 3,000 ko. Tapos gusto niyang bawiin ang lugar para ibigay sa iba. Kung kumalat ang balitang ito, hindi ka ba natatakot na sabihin ng mga tao na hindi patas ang istasyon? Sige, matapang ka. Maghintay ka rito. Kapag may nangyari, huwag kang lumapit sa istasyon. Zhang Mankang, tandaan mo ito. Ako ang nagpapatakbo rito. Huwag kang umasa makakapagnegosyo ka ng payapa. Nagkakampi sila para pilitin tayo. Ano na ang gagawin natin? Si Wang Mankay ang kontraktor ng logistik ng istasyon. May kapangyarihan siya. Si Liu Biao ay matagal nang gumagala rito. Malawak ang koneksyon niya. Kung araw-araw silang manggugulo, makakapagnegosyo pa ba tayo? Huwag kang matakot. May legal tayong kontrata at nasa atin ang katuwiran. Kinikilala ng mga driver ang ating katapatan. Nakita lang nila na kumita tayo sa unang araw ng pagbubukas. Kaya naiinggit sila at gusto tayong palisin. Gusto nilang agawin ang lugar para kumita ang kanilang mga aw. Kung hindi tayo bibigay, hindi sila maglalakas loob na gumamit ng dahas. Kung talagang gagamit sila ng dahas, pupunta tayo sa kanila para maggaliwanag. Hindi ako naniniwala na sa ilalim ng maliwanag na araw, wala kaming mga ordinaryong tao na makapagsalita. Hoy! 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 Super! Huwag kang huminto dito. Bagong tanggal lang sa trabaho ang may-ari nito. Wala siyang puhunan para sa paninda. Expired na ang mga instant noodles niya. Ang tubig niya, galing sa kanal, marumi. Kung sumakit ang tiyan mo, walang mananagot sa'yo. Kung gusto mong magpahinga, sumama ka sa akin. May kwarto ako at mainit na tubig. Huwag kang magkalat ng kasinungalingan dito. Dito ako nagpahinga kahapon. 1 piso lang, unlimited na tsa. Libre pa ang paradahan. Kalahati ng presyo. Zhang Mankang, ang sinabi ko sa'yo kahapon. Wala kang narinig kahit isang salita. Tama ba? Anong sinabi mo? Wala akong narinig. Ulitin mo nga. Sinasabi ko sa'yo, lahat ng super sa paligid ng istasyon na ito. Ang negosyo nila ay teritoryo ko. Nangahas kang agawin ang mga customer ko? Nagpaalam ka ba kay Liu Biao? Kung matalino ka, ayusin na natin ito ngayon. Bigyan mo ako ng 70% ng kita mo araw-araw. Hahayaan pa kitang magpatuloy dito. Kung hindi, huwag kang umasa makakapagtrabaho kahit isang araw. 70%. Bakit hindi mo nalang kunin ang buhay ko? Ang pwesto na ito, inupahan ko ng 3,000 yuan. May selyo ng istasyon ang kontrata. Legal akong nagnenegosyo. Kailan pa naging teritoryo mo ito? Gusto mong agawin? Punta tayo ngayon sa Management Committee ng Transport Hub. Harapin natin sila sa harap ng ETI. Tingnan natin kung sino ang mas malakas, ang bibig mo o ang kontrata ko. Sej, punta tayo. Sino ba ang takot sa'yo? Si Contractor Wang ay pinsan ko. Ang pinuno ng Management Committee ng Transport Hub ay nakainom na kasama ko. Ikaw na isang mahirap na nawalan ng trabaho. Mananalo ka pa ba sa akin? Ngayon, sasabihin ko na sa'yo. Kung hindi ka magbibigay ng pera, araw-araw akong hahang sa harap ng pwesto mo. Tingnan natin kung paano ka magnenegosyo. Wala ring silbi kung haharang ka sa pinto. Hindi bobo ang mga driver. Alam nila kung sino ang tapat at sino ang nanloloko. Araw-araw kang humaharang. Hindi ka ba natatakot na sabihin ng mga driver na nang-abuso ka? At hindi na sila pupunta sa'yo. May kaapatan ka bang magsalita dito? Hindi ka dapat nakikisali dito. Kuya, tumutulo ang radiator ng sasakyan ko. Kailangan kong ayusin dito ng 2 oras. Pwede ba akong magpahinga dito? At bigyan mo ako ng tubig. Walang problema, libre ang parking. Libre rin ang tsa. Libre ang tubig, pasok ka at tumuko. Ang sarap ng tsaa mo mas masarap kaysa sa mga durog na dahon ng tsaa ni Liu Biao. Director Zhao, huwag kang makinig sa kanya. Luma na ang mga tsaa na yan, hindi alam kung saan galing. Makakasakit ng tiyan yan. Kung gusto mo ng tsaa, pumunta ka sa akin. Ihahandaan kita ng bagong tsaa. Emie, noong huli akong nagpark sa'yo. Siningil mo ako ng 3 piso sa parking. 2 piso sa isang pasa ng tsaa. Bakit hindi mo sabihin ikaw ang nanamandala? Nawalan ako ng reserbang gulong sa pwesto mo. Sabi mo hindi mo alam. Sa huli, bumili ako ng bago sa halagang 80 piso. Hindi ko pa nga nasisingil sa'yo yan. Dito sa amin, 4 kami. Libre ang parking. 1 piso lang ang tsaa, unlimited na. 50 sentimos sa instant noodles. Libre ang mainit na kubik. Hindi kami nanloloko. Alam kong tapat ka sa negosyo mo. Matagal nang niloloko ni Liu Biao ang aming transport team. Matagal ko nang gustong lumipat ng lugar. Mayroon kaming 36 na malalaking truck sa aming team. Araw-araw dumadaan sa linyang ito. Dito sila pumapasok at lumalabas ng istasyon. Dati, napipilitan kaming magalamon kay Liu Biao.
Kung walang problema dito sa'yo, lahat ng sasakyan ng aming team ay dito natitigil. Dito na sila magpapahinga. Walang problema, syempre. Ginagarantiya ko ang patas na presyo. Hindi kami manloloko. May mainit na tubig 24 oras. Simula ngayon, lahat ng sasakyan ng palalawigang transport team ay dito natitigil. Sa Zangmankang Tea House, isang beses na lang sisingilin ang parking at sa buwanan ang bayaran. Sa resibong ito, wala nang makakapagsabi na ilegal ang negosyo mo. Kung maglakas loob pa si Liu Biao na manggulo, hayaan mo siyang lumapit sa akin. Salamat, Supervisor Zhao. Maraming salamat po. Huwag ka magkasalamat sa akin. Tinutulungan ko lang ang mga driver ng aming team makahanap ng desenteng lugar. Panalo tayong dalawa dito. Boss Liu, pumayag na ang transport team na pumunta rito. Harangan mo pa rin ba ang pinto? Kung haharangan mo, at tawagin ko ang mga taga-D para magaliwanag sa harap ng lahat. Tingnan natin kung legal ang pagharang mo sa pinto at pagnanakaw ng negosyo. Zhangmankang, humanda ka. Hindi pa tapos, tu. Pagkatapos ayusin ang sasakyan, umalis si Supervisor Zhao. Ang natitirang araw ay naging maayos ang negosyo. Kumita pa sila ng 3.8 yuan na mas malaki kaysa sa unang araw. Maraming driver ang nakarinig na tapat sila rito, kaya sila dumaan para magpahinga. Hindi nila inakala na magkakaroon sila ng lehitimong kakampi ng ganito kabilis. Malaki ang nawala kay Liu Biao. Hindi na siya maglalakas loob na bumalik ngayon, di ba? Sa ugali ni Liu Biao, hindi siya titigil ng ganoon na lang. Inatay nila ang ilaw at humiga. Sa gabi, humahagupit ang hangin sa damo. Kinaumagahan, may narinig silang mahinang kaluskos sa pinto. May nagbubukas ng kandado gamit ang alambre. Huwag kang gumalaw. Kung gagalaw ka pa, tatawagin ko ang lahat ng tao sa istasyon para tingnan ang magnanakaw. Kuya Mankang, ako. Lumabas ako para bumili ng sigarilyo sa hating gabi. Nagkamali ka ng pinuntahan, talaga. Lumabas ka ng hating gabi para bumili ng sigarilyo. Pero may dala kang alambre para mangumpisa ng law. Akala mo ba bulag ako? Zhangmankang, anong ginagawa mo? Hating gabi na, may hawak kang sandata at tinututok sa tao. Gusto mo bang manakit? Mananakit ako. Siya ang may hawak ng alambre at sinisira. Ang kandado ng pinto ko, pumapasok para maniktik. Nang huhuli ako na magnanakaw, paano ako naging mananaki? Wala kang silbi. Pinabantay lang kita dito. Sino nagsabi sa iyong sirain ang kandado? Nakiryos lang ako. Gusto kong makita kung anong kayamanan ang nakatago sa sira-sira niyang kubo. Para mainis ng ganyan si Kuya Liu Biao. Ama na ang kagsipa, pag-usapan natin ang importante. Paano natin ayusin ang nangyari ngayon? Legal akong umupa ng kubo. Legal akong nagnegosyo. Hating gabi, sinira ang kandado ko. Kung sasabihin ko sa security department, hindi ba yan attempted theft? Nasira lang naman ang kandado. Wala namang nanakaw. Kailangan pa bang umabot sa security department? Bata pa atong batang to, hindi pa marunong. Ikaw na ang bahala. Malawak ang pangunawa mo. Patawarin mo na lang siya sa pagkakataong ito. Pwede ba? Pwedeng patawarin siya. Pero kailangan nating linawin ang mga patakaran. Hindi pwedeng basta na lang palampasin. Una, nasira niya ang kandado. Kailangan niyang bayaran ang bagong kandado kasama ang labor, 5 yuan. Ang 5 pisong ito ay para sa bagong kandado at pag-ayos ng pinto. Totoong gastos lang. Ayoko ng sobra kahit piso. Kung kukunin ko, panginikil na yan. Ngayon, dahil walang malaking pinsala, palalampasin ko kayo. Kung mangyari ulit, diretso na tayo sa security department. Pangalawa, mula ngayon, si Ernew at ang mga tao ni Liu Biao, bawal lumapit sa aking pwesto. Kung may lalapit ulit sa loob ng 3 metro para galawin ang pinto, kahit sino pa yan, diretso sa security department. Walang palakasan. Siege, pumapayag ako sa lahat. 5 piso lang naman yan. Di ba? Ako na ang magbabayad. At sisiguraduhin kong mapipigilan ko sila. Hindi na sila lalapit sa pinto mo. Okay na ba? Tara na. Ngayon, dahil ikaw ang kontraktor Wang, bibigyan kita ng respeto. Palalampasin ko siya. Kung may susunod pa, wala akong pakialam sa respeto mo, kahit kaunti. Zhangmankang, huwag ka namang masyadong Kung kaya mong magpatawad ka. Haha. Haha. Siya ang unang nagpunta dito para sirain ang kandado. Tapos may gana pa siyang sabihing ako. Grab, natakot ako. Para lang makakuha ng negosyo. Kaya nilang sirain ang kandado sa gabi. Ano na lang kaya ang mangyayari sa atin? Ngayon, nilinaw na natin ang lahat. Kung maglakas loob pa silang bumalik, sila na ang mali. Kung umabot pa sa security department, sila ang unang matatalo. Inggit lang sila sa pwesto natin. Gusto nilang alamin ang kahinaan natin. Apalisin tayo. Kung hindi tayo magpapakita ng tapang, isipin nilang madali tayong apihin. Mangkang, Gilan. Nabalitaan kong nagbukas na kayo rito. Araw-araw kayong abala. Hindi ba kayo nangangailangan ng katulong? Dati akong statistician sa pabrika. Marunong akong magsulat at magbilang. Kaya ko ring maghugas ng pinggan at maglinis ng misa. Hindi ako humihingi ng malaking sahod.
Kailangan ko lang ng isang tanghalian. At 20 pesos sa isang buwan, ayos na. Ang anak ko ay nasa high school na ngayong taon. Nag-alala ako sa matrikula. Ikaw lang ang hinihintay ko. Upo ka. Diretsuhin mo na kung ano ang kailangan mo. May mga driver pa akong hinihintay na magpahinga. Wala akong oras para magsayang dito. Kung gayon, diretsuhin ko na. Naglabas kamakailan ang head company ng abiso na muling planuhin ang lupa sa labasan ng terminal at ayusin ang kayusan ng mga nagtitinda sa kalsada. Dapat narinig na ng lahat ang tungkol dito. Narinig ko rin ang tungkol dito. Magulo talaga sa labasan ng terminal. Matagal na dapat yan inayos. Nga. Yung lumang T-stall, nakaharang talaga. Nasa tapat mismo ng exit. Kailangan pang umikot ng mga sasakyan. Dapat matagal nang inilipat yan. Tama, yung dating T-stall, eksaktong nakaharang sa red line ng pangunahing kalsada sa plano. Ito ay isang ilegal na istruktura na kailangang alisin. Pinag-aralan na yan ng istasyon. Babawiin nila at muling ipapabid. Magsasalita ako ng patas. Si Zhang Manchi, kakarenta pa lang ng ilang araw, babawiin na agad? Parang hindi naman tama. Pero ito ay plano ng gobyerno. Hindi tayo ang masusunod. Hindi pwedeng hindi pumayag ang isang pribadong tao. Di ba? Si Zhang Mankang ay isa ring manggagawang nawalan ng trabaho. Hindi madali para sa kanya. Magbibigay na lang ng kaunting pera ang istasyon. Tapos na ang usapan. Di ba? Tama si Boss Liu. Yan ang punto. Ang mga bagay ng gobyerno ay dapat unahin. Alam ko rin nakakapital lang ni Zhang Mankang sa negosyo. Pero nakaharang sa red line. Wala tayong magagawa. Sa totoo lang, si Zhang Mankang, isang manggagawang nawalan ng trabaho. Kumikita sa napakalaking pampublikong parking aya na yan. Kumita na rin siya ng kalahating buwan. Dapat ibalik na niya sa lahat. Di ba? Nga, sa istasyon naman talaga yan. Siya lang ang kumikita ng malaki. Wala na tayong mapagpadahan o mapagbababaan ng paninda. Dapat matagal nang binawi yan. Nga, dati, yung sirang kubo na yan, 6 na buwan nang walang gustong kumuha. Siya ang nakalamang. Ngayon na kumikita na siya, dapat ibalik na niya sa lahat. Ang istasyon naman talaga ay may plano. Hindi naman niya pwedeng labanan ang patakaran ng gobyerno. Di ba? Sabi ni Contractor Wang, nasa red line daw ng plano. Isang tanong lang, ang dokumento ng plano na may selyo ng head company, maipapakita mo ba? Ipakita mo sa lahat ng negosyante dito. Kung may dokumento kalaga, lilipat ako ngayon. Kahit isang sentimo, wala akong hihinging bayad pinsala. Ang dokumento ay nasa head company pa. Naghihintay ng pag-aproba. Wala pa ang selyo. Pero tapos na ang usapan na ito. Maaga o huli, gigibain yan. Kung lilipat ka ng maaga, ibabalik sa iyo ng istasyon ang 1,500 pesos. Sapat na yan, di ba? Binili mo yan ng 3,000 pesos. Ginamit mo ng kalahating buwan. Ibabalik sa iyo ang kalahati. Hindi ka naman lugi, di ba? Tingnan ninyong lahat. Ito ang kontrata ng pag-upa na pinirmahan ni Contractor Wang. Sa akin mismo, 10 taong upa, binayaran ko ng buo ang 3,000 pesos. Wala akong utang kahit isang sentimo sa istasyon. Zhang Mankang, huwag mong guluhin ang usapan. Ang ipinagbili ko sa iyo noon ay yang lumang kubo. Hindi itong bakanteng espasyo para sa parking. Ang lupa ay pampublikong lupain ng istasyon. Bakit ka nagpapark at kumikita sa pampublikong lupain? Hoy, noong inupahan ko ang pwesto, hindi sinabi sa kontrata na hindi kasama ang lupain ng pwesto. Laging kasama ang lupa at pwesto sa pag-upa. Tama. Sino ang nagbebenta ng bahay nang hindi kasama ang lupa? Hindi ba't panloloko yan? Sabi ni Contractor Wang, nililito ko raw ang konsepto. Halikayo, tingnan ninyo. Ano ang nakasulat sa kontrata? Itim sa puti. Isang tiya shed, kasama ang bakanteng parking space sa harap at likod ng shed, ay inupahan kay Zhang Mankang para gamitin sa loob ng 1 aon. Sa loob ng panahong ito, hindi maaring bawiin ng istasyon. Hindi maaring kaasa ng upa. Contractor Wang, ang sarili mong pulang selyo. At ang opisyal na selyo ng istasyon ay malinaw na nakatatak dito. Gusto niyo bang ibaba ko ito para makita ninyong lahat ng malinaw? Zhang Mankang, huwag kang magpakitang gilas dito. Kahit nakasulat sa kontrata, hindi yan makakapigil sa plano ng head company. Maglalaban ka sa plano ng gobyerno? Ayaw mo bang panagutan ang responsibilidad? Anong plano ang nilalabanan ko? Kung mayroon talagang dokumento ng plano na may pulang selyo, lilipat ako agad. Hindi ako magtatagal ng kalahating oras. Ngayon, wala kang maipakitang dokumento. Pero gusto mong kunin ang kubo ko nang walang basehan. Hindi ba't pagnanakaw yan? Binili ko yan sa halagang 3,000 para sa 10 taong upa. Kumita lang ako ng 2 araw. Gusto niyo nang agawin? Para kanino? Para sa pamangkin ni Boss Liu, gagawing parking lot, di ba? Akala niyo ba bulag kami at hindi namin nakikita? Kaya pala bigla na lang gustong kunin ang pwesto. Naka-reserve na pala sa pamangkin ni Liu Biao. Noong una, 3,000 lang yung sirang pwesto na yan. Bakit hindi binili ni Liu Biao? Noon, ayaw niya kasi siya. Akala niya hindi kikita. Ngayon, nakita niyang umasenso si Zhang Mankang. Kaya agawin na. Ang labo naman yan. Ama yan. Dati, kahit libre, walang gustong kumuha. Si Zhang Mankang ang naglakas loob at naglabas ng pera. Ngayon na kumikita na, naiinggit na. Gusto nang bawiin. Anong klaseng kalokohan yan? Anong naka-reserve? Wala yan. Kailangan lang yan para sa plano. Siya, isang dating manggagawa. 2 araw pa lang dito. Ginulo na ang sistema sa labasan. Dati, tahimik lang ang lahat. Nang dumating siya, naagawan na ng negosyo si Boss Liu. Siya talaga ang may kasalanan. Sa talaga ang may kasalanan. Paano ko ginulo ang sistema?
Legal ang inupahan kong lupa. Legal ang negosyo ko. Makatarungan ang presyo. Hindi namin niloloko ang mga driver. Amy, anong masama kung gusto ng mga driver na pumunta rito? Ibig sabihin ba, ang negosyo ng mga driver sa labasan ng terminal ay dapat lang na si Boss Liu ang magmonopolya? Walang ibang pwedeng makialam. Anong klaseng patakaran yan? Patakaran ng Irano. Tama. Bakit siya lang ang dapat magmonopolya? Si Zhang Mankang, makatarungan ang presyo. Gusto ng mga driver na pumunta sa kanya. Ito ay paghahanap buhay sa sariling kakayahan. Ikaw. Bahala ka sa sasabihin mo. Ang head company na ang nagdesisyon dito. Sa loob ng 3 araw, kailangan mong lisanin ang lugar. Kung hindi, dadalhin ng terminal ang mga tao para gibain yan. Kapag nasira ang mga gamit mo, hindi kami magbabayad. Sinasabi ko na sa inyo, kahit 3 araw, hindi ako alis. Kung talagang gigibain, maglabas kayo ng planong may selyo. Hindi ako magdadalawang isip, alis ako. Kung hindi nyo may labas, hindi ako alis. Kung talagang ipipilit nyo, dadalhin ko ang kontrata sa head company, sa ETI. Hahayaan kong husgahan ng lahat ng tao sa probinsya. Kung ako ba, si Zhang Mankang, ang ilegal. O ikaw, Wang Mankay, ay nakikipagsabuatan kay Liu Biao para agawin ang negosyo. Ano, Wang Manke? Talaga bang ipipilit mong kunin ang pwesto? Hindi mo naman may labas ang planong dokumento, di ba? Pagpasok ko pa lang, narinig ko na ang mga tao sa daan na nagsasabi na sa isang malaking pulong, kukunin daw ang pwesto mo para sa pamangkin ni Liu Biao. Totoo ba yan? Kung talagang kukunin ninyo to, bakit wala kayong kahit isang dokumentong may opisyal na selyo? Pang-aagaw lang yan ng walang katibayan. Zhang Mankang, ito na ang huling pagkakataon ko sa'yo. Sa loob ng 3 araw, umalis ka. Ibabalik ko sa'yo ang 1,500. Tapos na ang usapan. Huwag kang magpakatanga. Mga kapatid, mga kaibigan. Ako si Zhang Mankang, na-layoff din sa pabrika ng tela. Pareho lang tayo ng sitwasyon. Halos 6 na buwan na akong walang trabaho. Kaya ginamit ko ang lahat ng aking pondo para umupa sa lumang pwestong to. Ginamit ko ang lahat ng aking pondo para umupa sa lumang pwestong to. Walang panloloko, walang pagnanakaw. Legal ang kontrata na pumirma tayo, di ba? Tama, 6 na buwan itong nakatambak, walang gustong umupa. Sa lang ang may tapang na kumuha nito. Bakit ngayong umaandar na, gusto nyo agawin? Sabi ni Wang Mankay, kukunin daw ang lupa para sa bagong plano. Isang tanong lang, kung talagang may plano, bakit pagkatapos kunin, ibibigay sa pamangkin ni Liu Biao para gawing parking? Akala nyo ba bulag kami lahat? Inggit lang kayo kasi umaandar ang negosyo ko. Gusto nyo lang agawin para kayo ang kumita, di ba? Tama yan. Ikaw. Huwag kang magparatang ng walang ebidensya. Plano nga ito ng gobyerno. Huwag mo silang himukin dito. Ano ang hinimo ko? Nagsasabi lang ako ng totoo. Ang laki ng bakanteng lugar sa labas ng terminal na to. Kaya naman talaga tayong lahat magnegosyo dito. Bakit sa loob ng maraming taon, si Liu Biao lang ang nagmonopolya? Gusto ng lahat maginda dito ng pagkain, tubig, pero humihingi siya agad ng 10 yuan para sa bayad sa pamamahala ng kalinisan sa lugar. At may komisyon pa na isa 0 yuan. Kinukuha niya ang 3 yuan. Totoo ba yan? Noong nakaraang buwan, gusto kong magtinda ng prutas dito. Pero si Liu Biao, humingi agad sa akin ng 50 yuan buwan-buwan para sa bayad sa pamamahala ng kalinisan sa lugar. At sinabi pa niya na sa bawat isa 0 kilo ng prutas na ibebenta ko, kukunin niya ang bayad sa 1 kilo. Paano ko naman yan mababayaran? Ako rin. Gusto kong magtinda ng maliit na paninda dito. Hiningan niya ako ng 40 yuan. Sabi niya, kahit 1 sentimo ang kulang, hindi ako papayagan. Maliit lang ang negosyo ko, aano ako kikita ng ganoon kalaki? Ngayon, sasabihin ko na ito, basta malinis ang inyong paninda at makatarungan ang presyo, hindi kayo manloloko. Lahat ng driver na dumadaan ay pwedeng magtinda dito sa lugar ko. Ang bayad sa pwesto ay depende sa laki. Ang pinakamaliit na pwesto ay 5 yuan lang ang bayad sa pamamahala buwan-buwan. Ang pinakamalaki ay isa 0 yuan lang. Walang komisyon at walang utang. Kung kailan kayo kumita, saka kayo magbabayad. Mas mura ito ng 80% kumpara sa bayad sa pamamahala ng kalinisan sa lugar ni Boss Liu. Ano, ayos ba? Ayos. 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 Ako muna. Bukas, ililipat ko na ang tindahan ko ng prutas dito. Ang 5 yuan na bayad sa pamamahala, babayaran ko na ngayon. Dati, kinuha ni Liu Biao ang 2 basket na mansanas ko nang hindi nagbabayad. Matagal ko nang ayaw siyang pagsilbihan. Ako rin, sa maliit kong tindahan ng tinapay. 5 piso, sapat na. Lilipat ako bukas. Zhang Mankang, ang tapang mo. Illegal kang sumasakop ng lupa, nanghihikayat ka ng mga negosyante, at nangungulekta ka pa ng kung ano-anong bayarin. Ngayon din, ay dedemanda kita sa Management Committee ng Transport Hub. Ay dedemanda kita sa illegal na pag-ukupa ng lupa at pagtatayo ng istruktura. Ipapasa ko sa ETI ang bulok mong pwesto. Tingnan natin kung paano ka pa makakakilos. Tara. Sakto, kahapon pa ako may appointment sa Management Committee ng Transport Hub para sa quarterly verification. Sabay na tayo.
para malinaw na ang lahat. Tara kung tara. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Ngayon din, ipapasara ng ETI ang bulok mong pwesto. Director Lee, kailangan mo akong bigyan ng hustisya. Ang bulok na Tia House ni Zhang Mankang ay illegal na istruktura sa istasyon. Illegal siyang sumasakop ng lupa, nangongolekta ng kung ano-anong bayarin, nanghihikayat ng mga negosyante para agawin ang negosyo ko. Dalian mo, magpadala ka ng tao, pa ipasara ang pwesto niya. Totoo ba ang mga sinasabi niya? Kumpleto ba ang mga dokumento mo? Director Lee, pakitingnan po. Una, ito ang business permit na kinuha ko 3 araw bago ako magbukas. Ang address ng negosyo ay ang lumang Tia House sa labasan ng istasyon. Ang saklaw ng negosyo ay parking services, SAA, at iba pang pagkain. Malinaw ang selyo APETSA. Tama ba? Pangalawa, ito ang formal na kontrata ng pag-upa na pinirmahan ko sa istasyon. 10 taon ang upa, binayaran ko ng buo, ang 3,000 yuan, may selyo ng istasyon, at may pirma ni Wamanfu. Legal ang pag-upa ko. Hindi ito illegal na pag-ukupa, tama ba? Angatlo, ito ang kasunduan sa itinalagang hintuan, na pinirmahan ng unyon ng mga long-haul truck driver sa akin. Ang 36 na malalaking truck nila ay araw-araw dumadaan sa rutang ito, at sa akin sila humihinto para magdahinga. Nagbibigay ito ng suporta sa transportasyon ng head company. Hindi ito basta-basta lang natindahan sa kalsada. Sa huli, nakakuha ko ng 8 maliliit na stall dito. Lahat sila ay maliliit na negosyanteng nawalan ng trabaho. Ang singil ko sa pamamahala ay 80% na mas mababa kaysa kay Liu Biao. Walang komisyon, walang utang. Kusa silang pumunta para magnegosyo. Ito ang listahan na pinirmahan nilang lahat. Director Lee, pwede ninyong kawagan isa-isa para kumpirmahin. Kumpleto ang lahat ng papeles ni Zhang Mankang. Legal ang kanyang negosyo. Nakakatulong pa siya sa 8 manggagawang nawalan ng trabaho. Sumusunod ito sa patakaran ng head company sa pagsuporta. Alin sa mga ito ang inireklamo mo? Sabi mo, ilegal ang pag-okupa niya sa lupa. Nakuha na niya ang lisensya niya, kalahating buwan na ang nakalipas. Nagreklamo ka ng hindi muna nag-iimbestiga. Kahit may lisensya siya, ang kubo niya ay illegal na istruktura pa rin. Sumasakop sa pangunahing kalsada palabas ng terminal. Nakakaapekto sa trapiko. Hindi ba't ininspeksyon mo ang fire safety, obstruction sa labasan noong isang araw? Ibigay mo ang detalye. Na-check ko na. Ang Tia House lang. Nasa loob ng itinalagang lugar ng operasyon ng terminal. Hindi sumasakop sa pangunahing kalsada. Ang fire exit ay may 3 metrong lapad. Sumusunod sa pamantayan. Medyo lumalang ang kubo. Pinagawa ko na kay Zhang Mankang na ayusin at patibayin. Hindi ito illegal na istruktura. Tapos na rin ang kagapaayos. Nainig mo ba? Kumpleto ang papeles niya. Sumusunod din sa regulasyon. Paninirang puri ang ginagawa mo. Sasabihin ko sa'yo, Liu Biao. Marami nang nagreklamo tungkol sa'yo dati. Monopolya sa negosyo sa paligid ng terminal. Naniningil na mataas na bayad sa pamamahala ng kalinisan sa lugar. Hindi ka pa namin sinisingil. Dapat masaya ka na. Naglakas loob ka pang magreklamo dito. Kung patuloy kang magreklamo ng walang basehan, imbestigahan namin pati ang hotel mo. May problema ba ang mga papeles mo? Ayusin natin yan. Director Lee, nagkamali lang po. Nagkamali lang po kami. Hindi lang po namin alam ang sitwasyon. Nagkamali po kami. Alis na po kami. Alis na po kami. Magpatuloy ka sa pagtatrabaho ng maayos. Sinusuportahan ka ng patakaran sa pagbibigay trabaho sa mga nawalan ng trabaho. Kung may manggulo uli, dietso ka lang sa opisina ko, walang problema. Sa sumunod na kalahating buwan, lalong umunlad ang negosyo sa Tea House. Araw-araw, pagkatapos magsaado, nakakabilang sila ng totoong pera. Isang umaga, pagkabukas ni Zhang Mankang ng pinto at pagkatapos magwalis, nakita niya ang isang grupo ng tao na nakapalibot sa bulletin board sa labasan ng istasyon. Nagbubulungan. Tingnan ninyo. Ang head company, nagpost nga ng abiso para ayusin ang kayusan sa paligid ng istasyon. Hindi ko kayo niloko, di ba? Ang unang gigibain ay ang bulok na pwesto ni Zhang Mankang. Kung hindi siya alis, lahat ng pwesto natin ay gigibain din. Ano sa tingin ninyo ang gagawin natin dito? Naku, paano na yan? Kakaibenta ko lang ng mga alahas na pilak na bigay ng pamilya ko. Pinagawa ko ng food cart. Kung gigibain yan, hindi ko mabubuo ang pambayad sa high school ng anak ko. Pinayuhan ko na si Zhang Mankang noon, na umalis na siya sa pwesto. Hindi sana tayo magkakaproblema ng ganito. Ayaw niyang makinig, pinilit niyang lumaban. Ngayon, ayan na, nagpost na nga ang head company ng abiso. Siya ang unang lilinisin, kung hindi siya alis. Lahat tayo ay madadamay. Tama, siya ang naghahanap ng gulo. Huwag niyo kaming isama sa pagbagsak niyo. Noon, sinabi niya na mura ang bayad sa management. Ngayon, ganito na ang nangyari. Hindi naman tayo nakatipid. Buhay pa natin ang mapapalagay sa panganib. Kuya Mankang, sinabi ni Wang Manke. Totoo ba yan? Kailangan ba talaga nating i-dismantle ang mga pwesto natin? Wala na akong ibang magagawa. Tingnan niyo mismo. Sa nakalagay sa notice, nakamention lang ang paglilinis ng mga illegal na pwesto at daan. Pag-ayos ng mga pwesto sa labas ng exit.
Saan nakasulat na alisin ang pwesto ko? Saan nakasulat na alisin ang lahat ng legal na pwesto? Sinabi ni kontraktor Wang na ako ang unang alisin. Hayaan niyo siyang ituro sa lahat. Saan nakasulat ang pangalan ko, si Zaman Kang? Kung hindi niya matukoy, ibig sabihin, sinasadya niyang maggalito para magpanik ang lahat. Tama ba? Tama nga. Wala naman talagang nakalagay ang pangalan ni Boss Zhang. Sabi lang, paglilinis o pag-aayos. Hindi naman sinasabing sino ang alisin. Tigilan mo yan. Pagpapalito ng usapan. Ang lumang pwesto mo ay gawa pa noong mga nakalipas na dekada. Wala naman itong permit sa pagtatayo. Kung hindi yan illegal structure, ano pa? Ang paglilinis ay nagsisimula sa mga lumang pwestong walang permit. Kung hindi mo ito alisin, kapag dumating ang inspection team ng head company, makikita nilang hindi compliant ang pwesto mo. At sa galit nila, alisin ang lahat ng pwesto natin. Kaya mo bang panagutan yan? Kuya Mankang, ang sinabi ni Contractor Wang. Totoo ba yon? Madadamay kami diyan. Kung talagang may paglilinis, ako ang unang makikipagtulungan. Hindi ko kayo pababayaan. Ito ang una kong sasabihin. Noong nakaraang buwan, nag-inspeksyon ang Management Committee ng Transport Hub. Sinunod ko ang utos at naglaan ng 3 metrong lapad na daanan para sa sunog. Tinulungan ko kayong lahat na kumuha ng business permit para sa inyong mga pwesto. Nakalinya na rin. Kumpleto ang mga dokumento. Alin ang hindi sumusunod sa regulasyon? Kung talagang kulang ang papeles ng pwesto ko at kailangan itong gibain, ako ang magbabayad sa lahat ng gastos sa paglilinis. Babayaran ko ang lahat ng pagkalugi ng bawat negosyante. Hindi ko kayo idadamay, okay ba yon? Madaling sabihin, paglilinis, pagguhit ng linya, pagpipintura ng peder, pagtulong sa inyo sa mga papeles. Hindi ba abot yan ng daan-daang piso? Ikaw na isang maliit na pwesto, na kalahating buwan pa lang bukas. Kaya mo bang bayaran yan? Sa tingin ko, nagmamayabang ka lang para lokohin kami. Nga, kumikita lang siya ng 30 hanggang 50 piso sa isang araw. Saan siya kukuha ng pera para sa gastos sa paglilinis? Kung hindi pasado sa paglilinis, gigibain pa rin ng head company. Kung susunod kayo sa kanya, malulugi lang kayo sa huli. Wala kayong maiyakan. Ako ang accountant dito. Alam na alam ko kung magkano ang kinita ni Sang Mankang. Kalahating buwan pa lang bukas. Pagkatapos ng lahat ng gastos, kumita ako ng 726 pesos. Sapat na yan para ayusin lahat ng pwesto. Walang kulang. Kapag sinabi niya magbabayad siya, magbabayad talaga siya. Ako ang saksi. Hindi pa ako kailanman sumira sa salita ko. Ako si Zaman Kang. Dati, sinabi kong mas mababa ang management fee ko ng 80% kaysa kay Liu Biao. Hindi ako kumukuha ng komisyon sa inyo. Ngayon, hawak niyo na ang pera. Totoo ba? Totoo yan. Ang tagal ko nang nagtitinda ng prutas. Si Liu Biao, kinukolektahan ako ng 50 pesos kada buwan. Tapos, kinukuha pa niya ang isa 0% ng kita ko sa prutas. Wala nang natitira sa akin na 200 pesos kada buwan. Ngayon, si Mankang, 5 pesos lang ang singil niya sa akin. Walang komisyon. Noong nakaraang buwan, kumita ako ng 380 pesos. Halos 200 pesos ang dagdag sa kita ko. Totoo yan. Ako rin, saksi ako. Noong nakarang beses, nilagnat ako at nakahiga sa bahay ng 3 araw. Tinulungan ako ni Mankang na magbantay ng pwesto at magbenta ng Xiaobing. Walang kulang kahit isang araw. Binigay niya sa akin ng pera. Walang bawas kahit piso. Ang taong tulad niya, lolokohin ba ayo? Naniniwala rin ako. Noong nakaraang buwan, sumakit ang tiyan ng anak ko pauwi galing eskwela. Nahimatay siya sa labasan. Si Mankang ang naghatid sa amin sa ospital gamit ang tricycle niya. Nag-abono pa siya ng 5 pesos para sa gamot. Hanggang ngayon, hindi pa niya binabawi. Ang taong tulad niya, mabait. Hindi tayo lolokohin. Ikaw, pinupukaw mo ang mga tao para labanan ang paglilinis ng pamahalaan. Isusumbong kita sa Security Department. Anong inudyok ko? Nagsasabi lang ako ng patas sa lahat. Tinutulungan ko lang silang makahanap ng paraan para mabuhay. Pumatanggap ka ng pera kay Liu Biao para agawin ang negosyo niya. Sinasadya mong guluhin ang isip ng mga ao. Tapos sasabihin mong ako ang nangudyo. Kung talagang pupunta tayo sa Security Department, sabay tayong pumunta at hayaan nating maggasya ang pulisya. Tingnan natin kung sino ang nanggugulo. Sige, naniniwala kayong lahat sa kanya. Kung gayon, hintayin natin ang pagdating ng rectification team pagkatapos ng 3 araw. Tingnan natin kung paano niya ito haharapin. Kapag giniba ang mga kubol, huwag kayong umiyak. Umuwi na kayong lahat at ayusin ang inyong mga gamit. Bukas, magpapadala ko ng tao para maglagay ng linya, magpinta ng pader, at mag-ayos ng mga dokumento. Ako ang sasagot sa lahat ng gastos. Susundin natin ang mga kinakailangan at mababago. Kapag naayos na at sumusunod na tayo sa regulasyon, walang makakagiba sa atin, huwag kayong mag-alala. Si Wang Mankay ay desidido talagang pabagsakin tayo sa pagkakataong ito. Sa panig ng rectification team, baka matagal na siyang nakipag-usap. Lahat ng ating dokumento ay sumusunod sa regulasyon. Walang silbi kahit makipag-usap pa siya. Kung talagang magiging mahigit sila, pupunta tayo sa head company para kausapin ang mga pinuno. Hindi ako naniniwala na siya lang ang masusunod sa lahat ng patakaran. Supervisor Wang, sa wakas ay dumating na kayo. Sasabihin ko sa inyo, ang lumang stall sa pinakadulo ng exit ng istasyon. Iyon ay kay Zhang Mankang. Tiyak na illegal na istruktura. Nakaharang sa daan at lumalabag sa regulasyon. Tama lang na siya ang unang gibain. Alin ang Zhang Mankang Tea House? Handa na ba ang lahat ng dokumento?
Supervisor Wang, sumama po kayo sa akin. Nasa mismong harap po iyon ng labasan. Sasabihin ko po sa inyo, ang sirang kubo na yan ay tiyak na iligal na istruktura. Halos 1 buwan ko na po yan binabantayan. Supervisor Wang, ako po si Zhang Mankang. Narito po ang lahat ng dokumento. Ang pagbabago ay natapos na rin ayon sa hinihingi. Maaari niyo po itong suriin anumang oras. Tingnan nyo po, tingnan nyo. Ang kubo na yan ay ilang dekada na. Noon pa man, basta na lang yan itinayo. Wala yan ni anong formal na dokumento. Tiyak na nakaharang yan sa pangunahing daan. Kailangan nyo po yan gibain ngayon. Kontraktor Wang, sinabi mo sa akin na wala itong dokumento at illegal na istruktura. At pinapunta mo kami rito para gibain muna ang kanya. Pero kumpleto ang lahat ng dokumento niya. Ang kontrata sa Suzhou ay may selyo ng istasyon. Ang business permit ay galing sa Management Committee ng Transport Hub. Ang kasunduan sa itinalagang hintuan ay may pulang selyo ng palalawigang transport team. Natapos na ang pagbabago ayon sa hinihingi kalahating buwan na ang nakalipas. Ang fire exit ay may 3 metro. Ang linya ng pwesto ay malinaw na nakaguhi. Saan po ba ito lumalabag sa regulasyon? Pero ang kubo na yan ay luma na talaga. Nakaharang na talaga yan sa red line ng plano. Tingnan nyo, ang lokasyon nito ay nasa tapat mismo ng labasan. Dala ni Supervisor Wang ang kasama sa pagsukat. Ngayon, sukatin natin. Kung lumampas sa linya, agad kong gigibain. Walang tanong-kanong. Tapos ng pagsukat ni Supervisor, ang kubo at lahat ng pwesto ay nasa loob ng itinakdang lugar ng operasyon. Hindi sumasakop sa pangunahing kalsada. Hindi humaharang sa daanan ng bombero. Ganap na sumusunod sa mga kinakailangan. Ang paglilinis ng head company ay para sa mga walang lisensya at nakaharang sa daan. Hindi para sa basta-bastang pagiba. Mga pwestong sumusunod sa regulasyon. Anong impormasyon ang ibinigay mo? Inapunta mo kami rito ng walang saysay. Boss Liu, huwag kang umalis. Dati, kasama mo si kontraktor Wang na nagsasabing ilegal ang aming istruktura. May ebidensya ka ba para sabihin din kay Supervisor Wang? Bakit ka alis? Wala. Nakikisama lang ako. Wala akong sinabi. May gagawin pa ako. Mauna na ako. Ngayon, sasabihin ko ito rito. Ang kay Zhang Mankang, ang tiya house ng mga driver sa labasan. Kumpleto ang lahat ng dokumento. Naayos na ng husto. Sumusunod sa mga kinakailangan ng paglilinis ng head company. Itinalaga bilang sa paligid ng ating istasyon. Ang unang pilot project para sa standardized na operasyon. Mananatili ang operasyon, hindi gigibain. Pagkababa ng kanyang salita, agad na pumutok ang palapakan mula sa karamihan. Ang 12 negosyante ay nagsipagtawanan ng malapad. Si Wang Mankay ay umalis ng palihim, sumiksik sa gitna ng mga tao. Mula noon, hindi na siya naglakas loob na manggulo pa. Pagkalipas ng kalahating buwan, nakaipon si Zhang Mankang ng sapat na pera. Ang tagas na kubo ay ginawa niyang bahay na yari sa ladrilyo at tisa. Sementado na ang sahig. May maayos na parking line sa labas. Naglagay din siya ng pampublikong gripo at mga upuan para sa pahinga. Nagpagawa si Zhang Mankang ng makapal na tabla ng pino sa pabrika ng kahoy ng head company. Ininturahan ng pulang pintura ng isang mahusay na kaligrapo ang karatula. Pinili niya ang 8 araw ng buwan bilang magandang araw para ilagay ang karatula. Umaasa siyang magdala ito ng suwerte. Nang araw ng paglalagay ng karatula, halos 20 dating manggagawa mula sa pabrika ng tela ang dumating. Dumating si Supervisor Zhao kasama ang mga tao mula sa transport team para bumati. Si Director Lee ay naglaan din ng oras para dumalo. Lahat sila ay nagkukumpulan sa harap ng kubo, naghihintay. Mankang, handa ka na ba? Ilalagay ko na, ha? Ang galing. Mula sa isang sirang kubo na walang gustong kumuha, ginawa mo itong napakaayos na istasyon. Mas magiging madali na ang pahinga ng 36 malalaking truck ko. Kailangan ko pa ring magkasalamat sa iyo sa paglagay ng pulang selyo noon. Kung hindi, paano ako makakatayo na mabilis? Gayon ang ating istasyon, kasama ang mga stall, ay may kabuwang 13. Ang mga manggagawang nawala ng trabaho ay kumakain dito. At nakakakuha ng matatag na sahod buwan-buwan. Mas maganda ito ng 100 beses kaysa sa nakaupo lang sa bahay at nag-isip ng paraan. Mankang, dati ay mali ako. Maliit ang aking puso at hindi ko matanggap ang iyong tagumpay. Humihingi ako ng tawad sa iyo. Yung dati kong hotel, malayo sa sentro. Hindi rin maganda ang negosyo. Ginawa ko ng karinderya. Pwede ba akong makipagtulungan sa pahingahan mo? Ang mga driver na nagpapahinga ay doon nakakain sa akin. Bibigyan kita ng komisyon, okay lang ba? Sige, basta makatarungan ang presyo mo. Hindi mo lolokohin ang mga driver. Pwede tayong magtulungan. Lahat tayo kumakain sa labasan ng terminal. Mas maganda kung magkasama tayong kumakain, kaysa mag-agawan. Siguradong makatarungan. Noon, kinuha mo ang 3,000 yuan na bayad sa pagpapaalis. Binili mo itong sirang kubo. Walang hindi tumawa sa iyo sa buong terminal, sinasabing tanga ka. Sino ang mag-aakala na ngayon ay magiging ganito kalaking pahingahan? Dati, nawalan ako ng trabaho at walang magawa. Gusto ko lang makahanap ng paraan para mabuhay. Hindi ko inakala na madala ko ang napakaraming lumang kasamahan para magkaroon ng makakain. Dati, sinasabi nila, ang lugar na ito sa labasan ng terminal ay para lang kay Liu Biao. Kailangan lang kumita sa pamamagitan ng monopolyo at panloloko. Ngayon ko lang nalaman, basta tama ang patakaran, hindi masama ang puso, makakakain ang lahat. Kalaunan, nabalitaan na, si Wang Mankay ay inimbestigahan ng pamunuan ng terminal dahil sa ilegal na pagtanggap ng suhol at pag-abuso sa kapangyarihan, at tinanggalan ng karapatan sa pagkontrata ng serbisyo, kaya nawalan siya ng karapatan sa pagkontrata ng serbisyo. Mankang,